Sa isang komunidad na nakatayo sa karagatan, ano nga bang kalagayan ng mga musmos na may simpleng pangarap na nais makamtan? Sa komunidad ng Barangay 62, Canyacao Bay, Cavite City, isa sa pamumuhay ng mga residente ang pangingisda. Sa dagat nila nakita ang yapos na kanilang mga pangarap at tila dito na rin nila napiling itayo ang kanilang tahanan at bumuo ng pamilya. Sa aming pag-iikot sa komunidad, nakita namin ang estado ng kanilang mga bahay. Makipot ang mga daan, mga bahay na gawa sa bato at pinagtagping kawayan at barong-barong. Ramdam nila ang bawat agos ng karagatan sa kanilang mga tahanan. Sa bawat agos ng alon ay makikita rin ang mga nagkalat na basura sa dalampasigan. Kung gaano kalit ang lugar, ganoon naman kadami ang mga pamilya at ang mga paslit na nakatira dito. Kasi ang pangkabuhay naman dito sa amin, halos dalawa lang sa dagat. Yan, basta mangisda, yung nag-aano siya ng mga pabiyaya ng tahong at talaba. Yun, mga talaga doon ang pinakaano ng halabuhan nila. Ngayon, ang pinuprovide lang sa kanila, may mga kailangan sila ng mga kawayan, mga panali, kung meron naman kami supply para sa kanila, yun, nakatulong kami pansamantala. Pero hindi lahat ng tinatawag na pangailangan inabibigay namin. Kasi maliit naman ng aming mga pondo. As lang na nakatulong kami, siguro okay na. Yun po nasabi niyo po may mga humingi po ng gamot. Ano po madalas kaya yung mga nagiging sakit po ng mga bata niyo? Sa klima na rin ng panahon. Yung kung ano ang takbo ng klima ng panahon, yun tayo na bumabase. Like, iinit, uulan. So, parang dyan, sipon, tubo, na gano'n marami yan. May mga calamity, number one yan. Gamot. Yan, number one, gamot sa mga bata. Alam mo naman, siguro, mga infant or 2 year old, mga para sa mga grade school, mga buntis na yan, marami sila. Nabibigyan namin sila ng mga pambarangay. Siguro sa mga disaster na, like mga bagyo, marami kami yan. Subok na yan. Like nung nakaraang taon, yung mga bagyong, mga previous na nakaraang bagyo, yan, ilang bahay ang halos nag-fall down dyan. Marami talaga. Minsan, ang ano natin sa manifesto natin ng mga na damage, ilan? Bumabot tayo ng 200 megit or 300, no? Yung, ganun po ang pamilya. Isang po itong taas ng barangay hall, meron po natutulog dyan. Evacuation. Sa evacuation namin, dalawa yan, may up and down. Halos puno na. Tapos may gumagamit pa rito, ang iba nga sa mga kamag-anak na lang din. Pero nakalista sila sa mga nasalanta. Kasi nga over na. Sa aming panayam sa mga namumuno ng barangay, hindi man raw nila na ibibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga residente ng Canyacao Bay. Ngunit, natutulungan naman nila ang mga ito pagdating sa pagre-responde kung sakaling may mga sakuna. Sa patuloy na pagdami ng populasyon ng lugar, ay ganun na rin ang pagdami ng mga problemang na idudulog sa kanila. Ayon sa pag-aaral na Social Status of Informal Settlers, Challenges and Difficulties Towards Health na nakalap ng mga estudyante ng Cavite City National High School, isa sa mga hinaharap na problema ng mga residente dito ay ang kanilang supply ng tubig. Ayon sa mga residente, ang tubig raw na kanilang ginagamit sa pang-araw-araw ay nagmumula rin sa tubig dagat. Parehong tubig kung saan nagkalat ang iba't ibang uri ng dumi at basura. Natatakot ako sa dagat di ba? Oo. More na matagal ko lang gustong-gusto, kaya lang talagang wala diba? Malala po yung ano? Oo naman, pag yung time na talagang bagyo, gano'n.
Lahat ng Diyos tinatawag ko. Ako dito, ako sa single mother kasi ako eh. Then dito kasama ko yung anak ko. So, ilan po yung anak niyo? Yung tatlo, kaya lang hiwalay-hiwalay sila. Meron akong kasama manugang, saka okay. po. Yung barangay niyo po dito, ano po, nakaka-provide po ba ng tulong or Ay, oo assistance naman, po? ang babait naman nila, lahat sila. Hindi na kailangan ng mga residente dito. Nandito ang bigas, nandito yung calamity, meron sila. Oo. So, pag nagkakasakit po, kung yung anak niyo po or kung sino man po sa pamilya niyo, saan po kayo tumatakbo? Sa ospital, minsan, kung meron gamot sa barangay, barangay nagbibigay. Nakakatubingay po sila ng tulong? Oo naman. Kahit mga medicine na ano, sa mga bata, mga tatanda, mga nasakirot, mga paint, gano'n. Ang napansin namin habang nagkokonda kami ng research is masaya yung mga tao. They feel alive, pero makikita mo na they are also challenged, especially within the area. Sa one interviewer namin, sinabi nila na yung tubig nila, for example, Panigo, hindi nila nakukuha sa like Nawasa. So, diretso sa tubig dagat. So, pag dudumi sila, wala silang inidoro. So, diretso sa water, sa ocean. So, isipin na lang natin, ganun yung mga naiinom or pinapanligo ng mga bata. So, alam natin na dun pa lang may problem na within the city. So, tinanong natin sila if may mga sakit ba silang nakukuha, and they said na of course meron. Pero lumalapit sila sa, of course, sa barangay captain, sa mga hospitals, nearby hospitals, and tinanong din namin sila if they want to live ba doon forever, and they told us na yes, ayaw nilang mag-reside din sa doon nila gusto mag-reside forever, and ayaw nila mag-reside sa iba pa since wala rin naman daw silang binabayaran doon bukod sa yun nga yung pamumuhay lang nila. Feel namin as researchers, yung officials mismo ng barangay must have a health check-ups for people. For optimal health naman, sanitation and hygiene are necessary. And of course, community engagement and empowerment involves locals in decision-making, healthcare services, and of course, health education and environmental initiatives. Base na rin sa mga pinagsama-samang impormasyon ng mga kawani ng barangay, researchers, at pati na rin mismo ng mga residente. Isa sa mga madalas nagiging sakit ng mga kabataan dito ay lagnat. Minsan na rin daw silang natatamaan ng sakit na dengue. Ako po iniwan na po ako agad ng mama ko. Opo. 12 lang po yung iniwan po ako. Opo. Papa ko lang po. Nagtitinda ng balot. Opo. Masaya ka naman dito sa Cavite City. Opo. Kahit nasyadilog kayo ng dagat, may mga basura, masaya ka. Masaya naman po. Masarap ngayon te, maliligo ka na lang paggigising mo. Buong park po, nag-aabulan kami. Minsan taga-tagaan kami. Natatakot rin po kami baka may makuha sa amin na nakuha ng bata. Kaya hindi na po kami lumalagpas sa ano. Minsan paggabi sa palengke, bawal kami. Pag umaga lang po kami pwede sa palengke. Ano kasama sa bahay? Ako po, papa ko po, tita ko rin po. Minsan ba hinahanap mo yung mama mo? Opo, minsan lang po. Pero gusto mo pa mag-aral. Opo, dati po po. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na mag-aral tapos naabot mo yung college, anong gusto mo maging ba paglaki mo? Navy po. Gusto mo maging Navy? Opo. Bakit sino nag-inspire sa'yo na maging Navy ka? Kuya ko po. May kuya ka sa Navy? Opo, magna-Navy na po. Mag-Navy siya sa susunod na iyapak niya. Opo, para po magkasama kami sa Navy. Hindi ka ba na ano sa mga basura doon? Okay lang naman pag may basura. Kasi ganyan kaya magiging malaki. Kung magna-Navy ka rin, gumaarte ka sa ano, di bawal yun. Hindi ka tatanggapin sa Navy po. Hindi ka naman nagkakasakit. Hindi po. Nagkakalagnat lang po. Ginagawa mo
Natutulog. Hindi ko na lang pinapansin. Hindi po, mahirap lang eh. Kung meron po kami, pupunta po kami. Sa kabila ng kanilang kapaligiran, mga basurang nagkalat at maputik na mga daan, kita pa rin ang mga ngiti sa mga labi ng mga batang ito. Alam kaya nila kung paano nakakaapekto ang makalat nilang paligid sa kanilang kalusugan. Ang mga ganitong sitwasyon nga ba sa buhay ay isa sa kanilang dapat pagdaanan o sadyang sila'y biktima lamang ng kahirapan? Paano nga ba matutugunan ang kanilang pangangailangan? Sa syudad na tinaguriang makasaysayan, patuloy rin sanang bigyang pansin ng mga paslit na may hawak ng ating kinabukasan. At sa paglipas ng panahon, sana'y alat na lang at hindi nakalat ang dala ng dagat.